Utos lang naman ng tao yung pagrorosaryo eh. Di naman turo ni Kristo yan eh. Basahin natin sa librong Katoliko kung saan ang galing yung rosaryo. Sa Secret of the Rosary. Yan ay isang aklat ng Katoliko. Mayroon niyang nihil obstat, mayroon niyang imprimatur. Ibig sabihin, authorized religious book yan ng Katoliko. Ang sabi sa talibro na yan, But it was only in the year 1214, however, that Holy Mother Church received the Rosary in its present form and according to the method we use today. It was given to the Church by Saint Dominic, who had received it from the Blessed Virgin as a powerful means of converting the Albigensians and other sinners. Doon lang daw 1214. Ibig sabihin, 1,200 years nang patay ang mga apostol nang maimbento ng Katoliko yung rosaryo. At yan daw ay galing kay Saint Dominic, kay Santo Domingo yata yun, no? Sa Tagalog, Santo Domingo. Malaking kasinungalingan niyang rosaryo. Kasi, bawal ni Kristo yan eh, yung ginagawa sa pagrorosaryo. Basahin natin ang Mateo 6:7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Nakita mo, bawal ni Kristo yung manalangin ng paulit-ulit. Walang kabuluhan sa Diyos yung paulit-ulit kasi hindi naman bingi ang Diyos. Tapos di naman makulitan Diyos. Madali naman siyang umintindi. Bago mo pa nga sabihin, alam niya na eh, sabi ng Biblia eh. Talastas ng inyong Ama ang inyong kailangan bago nyo pa hingin sa Kanya. Even before you say the word, alam na ng Diyos, ba't mo ulit-ulitin? Ay ano nangyari? Nagbibigay sa'yo ng inisyatibo para mag-ulit-ulit. Dahil yung rosaryo, bibilangin mo yung mga buto ng rosaryo para mananalangin ka, ulit-ulitin mo. 5 abagi noong Maria, 5 sumasampalataya, 5 ganun, 5 ganun. 50 yata yan eh. Yang buto ng rosaryo. Biro mo 50 na ulit-ulit na yun din panalangin. Bawal ni Kristo yon kapatid. Kaya yung rosaryo, tandaya ng Antikristo. Kalaban ni Kristo yung ideya ng rosaryo. Yan ang masasabi ko sa iyo kapatid. At kung bakit kayo sumasamba sa Diyos-Diyusan o sa mga ribulto, utos din ng pari yan. Nasa inyong aklat yan. Wala sa Biblia yan. Bawal ng Biblia yan eh. Basahin muna natin ang inyong aklat na nagsasabi sa inyong lumuhod sa larawan, sa katisismo. Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Ayon, sabi ng katisismong Katoliko, pagbangon mo pa lang sa banig, manikluhod ka na agad sa krus o sa isang mahal na larawan. Bakit mahal? Kasi mahal naman talaga, binibenta yan eh. Bawal ng Biblia yan eh, yung maninikluhod ka sa mga larawan. Kung nagbabasa kayo ng pasyon at kung iniintindi nyo lang mga Katoliko, hindi nyo gagawin yan, luluhod kayo dyan sa mga santo-santo na yan eh. Bakit? Nasa pasyon eh. Dapat na maghinanakit. Sa iyo ang poong marikit, gintot pilak yamang muntik, sa'yo'y di ipinagkait, kay Baal mo ipinagsulit. Naghihinanakit ang Diyos, nagseselos. Ang ginto, ang pilak, yamang munti, binigay sa'yo. Tapos kay Baal mo ino-offer, kay Baal mo pinagsusulit. Sino ba si Baal? Diyos-Diyusan yun, ribulto yun si Baal. Kaya naghihinanakit ang Diyos. Bakit? Sabi rin dyan sa pasyon, sukat mong maalaman, sa sulat na papalaman, ang poong Diyos nga lamang,
siyang dapat na luhuran at sambahin gabi't araw. Ang Diyos lang ang luluhuran, sasambahin gabi't araw. Kaluluhod doon sa mga ribulto, sa mga kahoy, bato. Ay, huwag kang luluhod doon, magagalit ang Diyos sa'yo. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, yung Gawa 17:29. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ayon, yamang tayo'y lahi ng Diyos. Kung talagang tayo'y sa Diyos, mga anak tayo ng Diyos, hindi natin dapat isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak o bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Napakalaking kalokohan niyang sasamba ka dyan. Kahit na pa yan si Pedro, si Maria pa yan, tapos ginawang kahoy, ginawang bato, tapos luluhuran mo. Bawal yun. Kahit nga sa anghel, hindi tayo dapat sumambay, lalo pa sa tao. But pakinggan mo ang 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ayon, bawal yun, sabi ng anghel. Huwag kang luluhod sa akin, sabi ng anghel. Ako rin ay alipin kagaya mo. Sa Diyos ka sumamba. Tamo, tinuturo ng anghel kung sino sasambahin, ang Diyos. Kaya sabi nung pasyon nyo mismo ha, mga Katoliko, pakinggan nyo, sabi sa pasyon nyo. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva. Anakin ay idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Biro mo, kahit ano sinasamba, kahit anghel, kahit tao, kahit plastic, kahit bato, kahit tanso, kahit pilak, basta ginawang kung anong ginawang krus na maliit, niluluhuran at sinasamba na. Bawal po ng Diyos yan, kapatid.